Magandang araw po sa inyong lahat. Welcome po sa Kabuhayan at Negosyo. Ang programang magbibigay ng inspirasyon at kaalaman sa inyo tungkol sa mundo ng pagninegosyo at kabuhayan. Bago po tayo magsimula, nais ko pong batiin ang ating mga kapatid na mga Muslim sa buong mundo isang maligayang Eid al-Fitri al-Mubarak. Eid Mubarak po sa inyong lahat, mga kapatid namin mga Muslim. Naway pagpalain tayo ng kapayapaan, kasaganaan at biyaya sa Panginoong Allah sa araw na ito. Ngayong araw po, makakasama natin ang isang negosyante na of course nag-aalok ng mga serbisyo sa pagbebenta, pagbili at pagpapaupa ng mga ari-arian. Kilala ang Green Circle Realty sa kanilang professionalism at mataas na kalidad ng serbisyo sa pagtulong sa mga kliyente na makahanap ng tamang bahay o negosyo or tamang investment na rin. Mga kaibigan, natin pong i-welcome ang ating special na panauhin ngayong araw, Mr. Gabriel Billy Dominguez, President of Green Circle Realty. Welcome po, Sir Billy, dito sa Kabuhayan at Negosyo. Magandang umaga, Yusek Gani, at siyempre magandang umaga sa lahat ng mga nanonood dito sa inyong malaganap na programang Negosyo at Kabuhayan. Tama-tama, Sir Billy, dahil alam mo ngayon, pag-usapan natin about real estate. Ano ba itong Green Circle Realty at ano ba ang inspiration ninyo? Bakit ito yung napili ninyo na negosyo, pangkabuhayan ninyo dito sa sektor ng real estate? Yusek Gani, ang Green Circle Realty is ang real estate marketing company na nagkakaloob ng abot kayang pabahay sa ating mga kababayan. Maging ito po ay mga empleyado, mga entrepreneur, o yung mga kababayan nating OFWs na nasa iba't ibang bansa ngayon nang pangarap nila magkaroon ng sariling tahanan. So yan po isang service ng Green Circle Realty. At pangalawa, purpose din po ng Green Circle Realty ay magkaloob ng isang disenteng pagkakakitaan sa lahat ng mga enterprising individuals naman natin sa pamamagitan ng pagtulong sa ating mga kababayan na magkaroon ng bahay. Nakakatulong na sila, kumikita pa sila. Kayo po, Sir Billy, kayo ba ay nung nag-start ng business ay nasa real estate talaga yung unang-unang sinubukan nyo na business? Or ano ba ang mga karanasan mo sa buhay, Sir Billy? Kayo ba ay nag-empleyado muna or nagnegosyo muna sa ibang sektor? Paano nag-umpisa si Sir Billy? Well, katulad po siguro ng mga karaniwang tao, no? Fresh from college, ako po ay pumasok sa pag-empleyo. I'm so proud na I'm one of the pioneering team members o Pag-ibig Fund. Kami pong nagsimula nitong government financial institution na to na nagkakalob din ng pabahay. At ito ay nagsimula noong 80s, no? 1981. Ako po ay bahagi ng Public Affairs Department. Nagsimula po ako doon na isang casual employee hanggang sa maging department manager ako. So napakaganda po nung experience ko ron na sa tingin ko, yun yung nagbigay sa akin ng inspirasyon para magkaroon po ng ganitong negosyo ngayon sa real estate. So nagsimula po akong maging employee. Tapos nung makita ko po na may opportunities sa real estate, doon po ako nagsimulang mag-part-time na ahente ng real estate. At yun ay naging career ko na. No? I climbed the sales ladder from being a part-time sales agent hanggang naging officer na ako ng isang sales company. Doon ko po nakita yung opportunity. Ito ng aking gustong maging negosyo. Kaya po itinayo kong Green Circle Realty noong year 2006. So aside from talagang dito ka nabihasa, naging passion mo itong real estate business na rin, Sir Billy? Yes, because ang daming natutulungan pagdating sa real estate. Dahil alam naman natin kasi, di ba, real estate or housing is a basic need. Natutunan ko yan sa Pag-ibig. At ang sarap ng pakiramdam na nakakatulong tayo sa mga kababayan natin na matupad yung pangarap nila na magkaroon ng sariling bahay. So sabi ko, siguro yun ang magandang negosyo. May lalago na ang aking sariling kita, pero ang laki ng nitutulong ko sa mga kababayan natin. Alam mo, Sir Billy, sa experience nyo, very wide, ano? At pwede kang pumasok sa ibang larangan ng negosyo. Bakit
aside from, of course, trading or ibang sektor ng pagninegosyo, bakit talaga real estate ang napili ninyong business at ano ang mga nakita mo rito na opportunity na talagang aangat ang buhay mo, Sir Bailey? Yeah, katulad ng nabanggit ko, Yusek Gani, no? So, ang dami talagang pwedeng mga mapiling negosyo. In fact, exposed tayo lahat ngayon. Ang dami ng opportunities ngayon. Pero based on my experience, parang wala akong mapiling para sa akin better than real estate now, no? Kasi nga, yung income opportunity, kung income ang pag-uusapan, unlimited. Kasi napakalawak ng industriya. Pero ang nakakatuwa dito, habang ako personal na nakaka-experience ng malaking kita, yung kita ko nanggagaling dun sa tinulungan ko na magkaroon ng sariling bahay, ma-realize nila yung kanilang pangarap, makasama nila yung pamilya nila sa kanilang sariling bahay. Kung sila yung OFW, ay yung pinaghirapan nila dun sa ibang bansa, ay nagiging katuparan nito sa pamagitan ng sariling bahay. At the same time, hindi lang ako yung kumikita, pati yung mga ahente ko na tinrain ko na tumulong sa ating mga kababayan na magkaroon ng sariling bahay, sila rin ay umaasenso sa estado ng kanilang buhay. So yun ay negosyo na may purpose. Tama, tama. At alam mo, Sir Bailey, yung mga challenges sa lahat ng negosyo, of course, pati na rin ng real estate dahil, di ba dati nagkaroon tayo ng financial crisis at ngayon may usapan naman na yung oversupply daw yung mga condominium. Itong mga challenges na ito ay of course siguradong nararanasan nyo ito at yung mga ano mo na rin, yung mga team mo na rin. So paano mo ito nalalagpasan, Sir Bailey? Well, Yusek Gani, katulad ng iba-ibang mga negosyo, lahat yan ay may challenges. May mga ups and downs yan. May mga pagsubok yan. At kasama na dyan ang real estate business. At sabi nga natin, pinagdaanan natin yung pandemic. Ngayon, yung issue... Pero pandemic yata, medyo lalong gumanda yung real estate business eh. Yan ang sinasabi kong magandang leksyon natin. No? In every challenge, meron tayong tinatawag na opportunity. Pag merong krisis, nasa ating pananaw ngayon kung paano natin titingnan ang opportunity. Tulad halimbawa nung pandemic, akala namin end of the game na yon, no? Kasi lalo na kami affordable homes. Very personal yung aming approach dahil yung bumibili sa amin, ito yung hard-earned money niya ibinibili. Kaya dapat talaga makita niya, kailangan may tripping. During that time, lockdown. So, buti na kapasok kami sa tinatawag na online selling, di ba? Yung digital. So, nakakapag-tripping kahit na nasa online lang. And at the same time, imbes na matakot kami o magpanik o imbes na matakot yung mga buyers namin, so nakaisip kami ng paraan na iparealize sa kanila mas kailangan nila ng bahay. Parang sinasabi namin, now that we need to stay at home and work from home, more than ever, this is the best time to own a home. So tama kayo doon, Yusek Gani, nung pandemic, mas dumami yung aming mga kliyente dahil nakita nila kaimportante yung bahay pagdating ng pandemic. So, tama yan, Sir Bailey. At nung pandemic daw, yung mga, hindi lang yung mga nag-invest sa bahay, marami rin nag-invest sa mga farm. Marami nga raw naging farmer nung pandemic. Kaya, yes. So, siguro na naranasan mo rin ito, lalo na yung mga high-end siguro na mga pabahay ay talagang tumaas yung demand. Marami rin, no? Outside of Metro Manila, mas nag-appreciate yung property dahil yung gustong umalis ng Metro Manila dahil, di ba, congested at the same time, mas prone nun, di ba, dun sa infection dahil nga, di ba, masyadong masikip. So, maraming pumunta sa countryside. So, yun ang nag-appreciate. Nag-appreciate yung mga presyo ng properties sa countryside outside of Metro Manila. Balik tayo rito sa inumpisahan nyo talaga na negosyo, Sir Bailey. Paano nyo po ito pinalawak at paano nyo ipinakilala ang Green Circle Realty sa publiko? Ano ba ang mga naging strategy ninyo at of course, yung marketing strategy nyo, Sir Bailey? Well, ako po medyo hindi masyadong nahirapan in the sense na galing din ako sa trabaho ko sa Pag-ibig, di ba? So, nandun ako sa public affairs, na-expose ako sa communication, na-expose ako sa people relations. Ang real estate po, more than real estate, it's a people business. Yes, yes. So, it's really the way you deal with people, you establish relationship para mapalago mo tong negosyong to. Kaya, ang aking naging main strategy is to invite people
to join me in the company to be trained as real estate salespeople para ito po yung mga nagbabalita sa maraming tao. Siyempre, pag marami akong ahente at marami silang kliyente, nagmumultiply yung brand ko, nagmumultiply po yung knowledge about my business. Kaya automatic po siyang lumalaki. Tapos, yung mga nagkukwento po na nakabili ng bahay, happy sila sa nabili nilang bahay, yung mga ahente naman namin na kumikita, umasenso sila rito, yun na po yung nagko-communicate at nag-spread ng magandang balita. Kaya pagmukat po namin, malaki na yung aming kumpanya dahil po sa word of mouth marketing. Of course, nakatulong na rin yung experience ko po sa media. Nag-guest ako sa ganitong mga radio programs. Marami po yung nagre-respond at yun ay tinuturuan namin na maging real estate salespreneurs din. Napaka-importante yung mga sinasabi ninyo, Sir Bailey, no? Of course, yung competition din, very tough yung competition kasi marami rin mga real estate company, no? So ano yung mga key innovations na ginagawa ninyo, mga strategy nyo na talagang ginagamit nyo, no, para mapanatili na very competitive ang kumpanya mo dito sa real estate market? Well, Yusagani, aside from yung binanggit ko kanina, ang unang competitive strategy ko kasi is more people to join me. Kasi ang real estate numbers game yan. Tama. Mas malawak, mas powerful yon. Second, siyempre, yung training ng mga tao na in-invite natin. So, hindi pwedeng puro quantity, dapat may quality. Sabi nga namin, recruitment is the lifeblood of the organization, but training is the heart. Dapat matrain natin yung mga tao natin in terms of product knowledge, in terms of the sales process, and at the same time, pinaka-importante, dapat yung mindset nila malinaw, positive, proactive. At ang pinagmamalaki ko po sa Green Circle Realty na pinaka-innovative strategy namin ay yung pagtitrain namin sa aming mga ahente bilang negosyante. So, hindi namin sila tinatratong ahente lang kung hindi sila tunay na negosyante na pwedeng kumita ng malaki. So, kaya po inimbento ko yung salitang salespreneurship, parang salesmanship at saka entrepreneurship para maging matagumpay at maging financially free yung mga ahente natin. Sa Tagalog po, negosyante, pusong ahente, utak negosyante. Sa tingin ko, yan po yung nagpalaki sa Green Circle Realty. Tama yan dahil yung mga ibang kababayan natin, as you said, ay para hindi lang ilalang lang pagka ikaw ay ahente. So napakaganda yung word na na-invento mo, negosyante. So ano po ba yung ano ba ang pananaw nyo sa kasalukuyang estado ng industriya ng real estate sa bansa sa ngayon? Ang real estate po kasi nananatiling very active yan . Talagang malaking bahagi yan ng ekonomiya at ng ating economic development. No? Yan ay sumusunod lagi sa takbo ng ekonomiya natin. Siyempre, meron siyang mga ups and downs. Meron siyang cycle na sinasabi natin na kuminsan nasa up, kuminsan nasa down, pero dapat alam natin yon na tingnan bilang real estate practitioners. So ako lagi pong nakatingin, yes, doon po sa down para at least alam natin kung anong pwede nating ayusin, anong pwede nating improvein. Pero ako lagi po akong nakatingin sa opportunities . Sabi nga natin, in every crisis, there's always an opportunity. So ngayon, kami po, mas focus ako doon sa tinatawag na pagpuno ng housing backlog na napakalaki. Rather doon sa sinasabi ng iba ngayon na may oversupply. Sa tingin mo ba totoo na may oversupply tayo ngayon, Sir Bailey? Siguro po ang tamang term doon ay baka merong mismatch ng supply at saka ng demand. No? Tama. So ibig sabihin, dahil ako po ay nasa affordable homes, yung Green Circle Realty kasi nakafocus siya sa affordable homes. Kaya hindi namin nararamdaman yung oversupply kasi ang laki ng housing backlog, ang daming walang bahay. So yung oversupply siguro, baka ang sinasabi nga, nung nababasa natin, may oversupply ng condominium sa Metro Manila, baka dahil nga po siguro mayroong nabakanting slots no, doon sa mga ibang sektor na nawala, kaya naging bakante yon. Tapos meron namang iba nagdi-develop pero either overpriced o hindi tugma doon sa market, kaya hindi nagmamatch yung nangangailangan ng bahay at saka yung available na supply. So sa akin po, it's more of
mismatch. So dapat may mag-adjust along the way, no? Dapat in terms of pricing, in terms of concept ng mga units na didevelop, dapat tumugma siya dun sa maraming nangangailangan ng bahay. Ang dami nangangailangan ng bahay ngayon. Yung kumpanya niyo ba, Sir Billy, ay dito kayo nakatutok sa Greater Manila area, or kayo ba ay exclusive sa isang developer, or ano ba ang status ng kumpanya nyo? Well, I can say po siguro bahagi ng magandang kapalaran namin. No? So, rather than nasa Metro Manila kami, at an early stage, in 2006, when I put up Green Circle Realty, nakita ko na po yung potential ng development outside of Metro Manila. Dahil alam ko nga, may congestion sa Metro Manila, marami ng tao, medyo overpriced na yung property dito. Kaya as early as 2006, inisip ko na kagad na magtatayo ko ng real estate company. Ang focus ko, yung developing area, which is during that time, is Cavite. And ngayon, going 19 years yung real estate company ko, natutuwa po kami na ang laki na ng pagbabago. So yung mga nabentahan namin dati na mga 700,000, ngayon ito na yung 2.6 million. And with all the developments na nangyayari ngayon sa Cavite, yung mga 2.6 million ngayon, ito yung pupunta dun sa presyo soon na katulad ng Metro Manila. Kaya po right now, ang mga real estate investors na maliit lang yung budget o nagsisimula pa lang, maganda pong opportunity na mag-invest ngayon sa developing area like Cavite dahil soon magiging highly developed na rin to, at kung kayo ay bumili rito at titira, ang sarap ng pakiramdam, develop at establish na inyong location of residence. No? Kung investor naman kayo, dodoble, triple, 5 times bigger yung investment nyo kung bibili kayo ngayon sa area to. When you say affordable housing, ano po yung range ng presyo, Sir Billy? Yeah, pagdating sa house and lot package, nandun pa rin kami sa market na yung 40 square meters on a 50 square meter townhouse na 3 bedrooms, nandiyan yung 2.6, 2.7 million. So kung true pag-ibig, that's around 13,000 pesos a month. So yun pa rin yung kinakapture natin na gustong tulungan. So ano ba ang future plan ng Green Circle Realty? May plano ba kayong mag-expand sa ibang lugar, Visayas or Mindanao? Right now, patuloy po kami dun sa concept ng Green Circle Realty, yung tinatawag na focus approach ng project selling. No? Kasi nga po, ang paniwala ko, what you focus on expands. Kaya hanggang ngayon, ang focus ko po talaga ay isang developer lang muna, isang area muna, kasi ang laki po nitong development na to, from affordable housing, we're now going into affordable condo. So magkakaroon na rin po ng affordable condo sa Cavite na half the price kung kukumpare sa Metro Manila, pero yung potential for appreciation and development plus the amenities is equally better, no, than Metro Manila. Paano nyo po tinicheck na ang inyong mga properties ay laging in demand or attractive talaga sa merkado? Nagsisimula po siyempre yan sa project development, no? Sa conceptualization. Kami po na nasa marketing, we work closely with our developers kasi sila yung in charge doon. So dapat yung ating mga developments ay responsive to the needs of our home buyers, very relevant in terms of location, amenities, pricing, payment schemes, at the same time, yung future growth nito dahil yun pong tinitingnan ng mga buyers ngayon kasi yung mga buyers natin very intelligent na rin Yes. So tinitingnan nila yung bagay na either kung titiran nila yan, yung masaya yung buong pamilya, yung lahat ng needs nila masiserve yun. Or kung investor sila, dapat yung return on investment nila is very promising. Ano ba ang pinaka-rewarding sa'yo, Sir Billy, na pagiging isang business owner at founder ng Green Circle Realty? Bukod sa, of course, kumikita ka rito, ito yung hanap buhay mo. Ano pa ang pinaka-most rewarding mo as a business owner, Sir Billy? Siguro, Yusek Gani, babalik lang ako dun sa mission ng Green Circle Realty. Why, in the first place, I started putting it up, no? So, dalawang mission yun Number 1, ay magkaloob ng abot kayang pabahay. Number 2, ay magkaloob ng magandang pagkakitaan sa mga kababayan natin. Ang makita ko na ang bawat empleyado o OFW na natutupad yung pangarap niyang magkaroon ng sariling bahay, na pag ibinigay namin yung susi, nakangiti siya kasama yung kanyang pamilya,
malaking bagay na po yun, priceless yun. Kaya kung marami kami nakitang ganon, ay sabi ko, okay itong negosyo kong to. Yung mga ahente namin na nagsimula either part-timers, galing sila sa employment, galing sila sa iba-ibang mga trabaho. Yung iba OFW na umuwi dito. Pero ngayon, very stable sila with their family, making money, na-afford nila yung gusto nila. Ang makita namin silang nakaka-afford sa ng sariling bahay, sariling kotse, napapaaral nila yung mga anak nila, nakakapag-travel abroad. Yun ay napakaganda ng reward na pinasok ko tong negosyong to, Yusek Gani. Galing, galing. At napaka-interesting lalo itong usapan natin, Sir Veli. At wag po kayo aalis, mga kanegosyo. Magbabalik po ang kabuhayan at negosyo. Nandito pa rin po kami, mga kaibigan, Sir Veli, dito sa Kabuhayan at Negosyo. Sir Veli, ano ba ang mga personal, of course, alam mo naman, kaakibat na ang mga challenges sa atin lahat, negosyo man o kung ano man na sektor. Ano ba ang personal na challenge sa iyo na talagang masasabi mo na hinarap nyo sa tingin nyo na humubog sa iyo bilang isang business owner? Well, yung pag-aalaga natin ng mga tao, no? Kasi nga, sabi ko nga kanina, ang real estate is a people business. So ito yung source natin talagang negosyo dito, yung pakikisalamuha sa tao natin. Pero on the other hand, kuminsan yun din yung challenge. Kasi people management is a very challenging part, no, of business. Kasi you deal with a lot of people, including their problems. No? Kaya it's really my day-to-day dealing with our people, how to really be of help to them, paano sila matutulungan na yung kanilang mindset ay maitama, yung kanilang product knowledge ay laging kompleto, kasi doon ang buhay ng negosyo. So pag yung people management may problema, doon tayo nagkakaroon ng malaking problema sa negosyo dahil nga ang real estate is a people business. Just like what I experienced through the past 19 years na meron ako sa Green Circle Realty. So, nandun ako lagi nakatutok sa pag-aalaga ng mga tao namin. Opo, tama-tama yan. Ano? At ano ba ang pinaka-importante na lesson or talagang natutunan mo na dito sa larangan na ito na hindi mo masasabi natin, hindi mo natutunan sa kurso nyo or sa pinag-aralan nyo? Well, it's basically, taking care of people, no? When you take care of your people, everything will follow. Di ba may kasabihan nga, narinig natin to sa mga management seminars, di ba? People don't care how much you know until they know how much you care. So, ibig sabihin, dapat tuloy-tuloy natin inaalagaan yung mga tao natin, dapat alam natin yung kanilang purpose, dapat aligned yung vision nila sa vision ng company so that there will always be a harmonious relationship. Kasi pag may harmonious relationship sa mga tao natin, everything will follow. Yung paglago ng negosyo natin, yung pakikitungo nila sa customer natin, kaya lalago yung business dahil masaya sila sa pakikitungo natin sa kanila. Oo. Paano nyo po binabalanse, Sir Veli, ang pagpapatakbo sa negosyo ninyo at of course sa personal or family matters? Paano nyo po binabalanse ang inyong buhay? Well, dyan na pumapasok, Yusek Gani, yung tinatawag nating time management. No? Yung dapat marunong tayo sa pag-aayon-ayon ng oras natin in terms of priorities. Kaya minsan, yung time management, tinatawag ko dyan, priority management. At certain points, we should know our priorities. There are times talaga kailangan natin, ang priority natin, yung pagpapatakbo ng negosyo natin dahil meron tayong goals, meron tayong mga deadlines, meron tayong mga targets. So, dapat alam ng mga katrabaho natin, alam ng kapamilya natin, na yun ang focus natin. Kaya dapat alam natin i-communicate sa kanila yan. There are times, kailangan naman tayong mag-pause. Kailangan tayong mag-relax muna ng konti kasi binigyan naman natin ng panon yung negosyo. Time naman for family. Time naman for taking care of our health. Time naman yan para sa ating intellectual development. So, more than balancing of life siguro, ako ang tinatawag ko doon, more harmonious relationships
of the most important facets of our lives. Dapat lagi magkakatugma. Hindi kailangan balanse. Harmonious, no? Dapat harmonious. Kasi there are times talaga, we need to focus on some things. We have to put more time on some things. Pero dapat naintindihan ng other parts of the buhay natin. So, harmonious rather than balance sa akin. Tama yan. At syempre, normal din yung may pagdadaanan ka sa negosyo, tough times, sinasabi nila, ganon. So, paano nyo po minomotivate ang yung sarili sa mga ganitong sitwasyon? Well, ang lesson ko po talaga dyan, yung resilience, napaka-importante. No? Ang paniwala ko lagi, tinuturo ko to sa mga tao namin na dumadaan sa iba't ibang mga challenges. Wala sa sitwasyon, nasa ating disposisyon, nasa ating determinasyon at desisyon ang ikapagtatagumpay natin. So, yung resilience po talaga, importante siya sa atin. Kaya, pag medyo nahihirapan tayo, babalik lang tayo dun sa ating vision, babalik lang tayo dun sa purpose natin, why we started in the first place. Pag nalaman na natin kung para saan ba yan, para sa pamilya, para sa mga kababayan natin, para sa sarili mo yan, medyo pag naging malinaw na uli yung purpose natin, tsaka yung deepest why natin, sa tingin ko, ano man yung pagdadaanan natin, makakaya na natin yun. Tama yan. At sa tingin nyo ba, Sir Villy, ano yung biggest misconception ng ating mga kababayan tungkol sa real estate industry? Siguro misconception mga i-consider ko, yung Gani, is mahirap magkaroon ng property, magkaroon ng real estate. Ang real estate pang mayaman lang. Which na-prove ko na po ito sa experience ko sa real estate. Ang pagkakaroon ng real estate property ay, again, vision, again, decision, again, disiplina. Kasi, bakit nakikita natin may ordinaryong empleyado ay nagkakaroon siya ng sariling bahay. Pero merong ang yaman, ang laki ng negosyo, pero hanggang ngayon walang bahay. So, doon ako naniniwala na yan ay may purpose ka ba na magkaroon ng bahay para sa iyong pamilya? Willing ka bang magdisiplina in terms of saan mo nilalagay yung pera mo, saan mo nilalagay yung kinikita mo, at kailan mo gusto magkaroon ng bahay. So it's basically purpose, vision, and discipline. Pwede pong magkaroon tayo lahat ng sariling bahay. Hindi po siya limited sa may pera lang o mayaman. Basta po disiplinado tayo, may pangarap tayo, lahat tayo pwede magkaroon ng sarili nating bahay. At the age na hindi kailangang matagal, yung iba nga po, ang aga nila nagkakaroon ng bahay. Tama yan. At ikaw ba may tip ka sa mga suki natin dito sa kabuhayan at negosyo, Sir Villy, na ano ba ang sa tingin mo kailangan isaalang-alang ng mga kababayan natin bago sila bumili ng isang property o sariling tahanan nila, bahay nila? Lagi po naming sinasabi sa ating mga prospective home buyers, no, ang mahalagang pag-isipan nating mabuti. Number one, ano po ba yung need natin para sa bahay? So kung yan po ba ay family need, titira natin, sino-sino o ano-ano ang dapat natin i-consider na needs? Yun po ba yung malapit sa opisina ng mga magulang, malapit sa eskwelahan? Ito po ba yung amenities na ma-enjoy nila? So depende po anong need. Ito po ba for investment? So dapat kung bibili kayo ng bahay, alam nyo kung ano yung need. Pangalawa, ano yung budget na pwede nyong ilaan dito na hindi po magsasuffer yung buong budget ninyo sa pamilya. Dapat yung tugma lang para matuloy yung pagkakaroon nyo ng bahay. Siyempre, number 3, yung po yung location. Siyempre, katulad ng binanggit ko kanina, yung need nyo ba tumatugma sa location? Kasi pag magkakasundo po yung need, yung budget, at saka yung location, kasama na iba pang mga amenities, sigurado may inspire kayo na matuloy yon dahil magiging realistic siya para sa inyo. Kayo ba may gusto kayong maipayo, Sir Villy, sa mga kababayan natin? Sila ba dapat ay mag-invest sa house and lot or condominium? Ano ba ang tips nyo para sa nais mag-invest na naguguluhan? Ano ba bibiliin ko, bahay ba o condominium? Well, again, din po papasok yung sinasabi ko kanina, depende sa need natin. No? Marami tayong mga kababayan na talagang gusto nila house and lot package. Ibig sabihin, may lote, may garahe, may garden, tapos talagang bahay. Ang feeling nila, mas proud sila dun sa ganong setup. No? So, yun po ay, siyempre, bilhin nyo ay house and lot. Pero marami po ngayon sa henerasyon natin na gusto nila ng tinatawag na lock and go lifestyle.
o kaya plug and play lifestyle. Ito yung masyadong busy. Ang dami nilang ginagawa. Papasok lang sila sa bahay nila, tapos tutulog, lalabas, tapos kung meron silang mga needs, tatawag lang sila sa building admin. Yung comforts nila, mapagbibigyan na wala silang kahirap-hirap. So, yun naman po yung sa tingin ko, hindi nyo sila mapapabili na house and lot package kasi ayaw nila mag-garden, ayaw nila magdilig ng halaman, ayaw nilang magsara ng bahay kasi yung security, feeling nila, hindi safe kesa dun sa condo. Kaya po kami, very smart kami sa Green Circle Realty sa tulong ng developer namin. Ang bago naming condo ngayon ay pinagsama yung dalawa. Kaya ang tawag ko po dun sa West Wind condominium namin ngayon sa Cavite ay Condo Vision. You can enjoy the relaxing spaciousness of subdivision life, nature-friendly, malawak yung spaces, pero you can also enjoy the yung condominium po, no, yung yung Condo Vision, condominium, nandun po yung comfort, yung luxury, pero sa loob ng subdivision, nandun yung nature inspired na environment. Tama yan. Kasi yung katanungan ko, Sir Billy, ano ba ang pananaw ninyo sa pag-upgrade o renovation ng properties? Paano ito pinaplano upang maging mas valuable, may added value doon sa property? Well, again, it's again sa news nung families. Anong pangailangan ng pamilya? So, di ba, lahat ng titira doon, dapat meron silang purpose doon sa layout ng bahay, doon sa format ng bahay, para dapat nasa-satisfy lahat yung needs, para hindi naman sayang yung bahay. Kung minsan kasi, may part ng bahay na hindi nagagamit. Totoo yan. So, dapat, more than aesthetics, maging functional yung design ng bahay para talagang ma-appreciate natin na meron tayong ininvesta na property. Tama-tama yan. At lalong nagiging interesting ang ating kwentuhan, Sir Billy. At magbabalik po ang kabuhayan at negosyo. Huwag po kayo alis. Kanegosyo, nandito pa rin po kami ni Sir Billy sa Kabuhayan at Negosyo. Advice na maipayo sa mga gustong magsimula ng real estate. Ano ba ang best practice para sa mga gustong magsimula ng real estate business? So para sa atin, no, sa Green Circle Realty, inimbitahan natin yung ating makababayan na kung gusto nyo munang sumubok sa real estate business, dumaan muna kayo sa basic, no, real estate selling. Kasi sa selling, may experience yung lahat dito. Una, yung pag-aaral kung anong tamang property pwede ninyong ibenta, ano yung acceptable sa market. Pangalawa, dito mapapag-aralan natin yung buying behavior ng mga tao para tumugma talaga. Yung ino-offer natin ay yun talagang kailangan nila. Ito nga yung sagot doon sa tinatawag nating oversupply ngayon. No? Dapat talaga laging magkatugma yung need at saka yung supply. Para pag magkatugma yung dalawang yon, hindi tayo magkakaroon ng oversupply kasi laging merong bibili doon sa binibenta natin. So, yan ay mapapag-aralan natin pag tayo pumasok bilang real estate salesperson, katulad halimbawa sa Green Circle Realty. Tama-tama yan. At saka dito sa negosyo mo ay hindi mo kailangan ng capital, di ba? So, ano ba ang best investment para sa isang taong walang puhunan o maliit ang kanyang capital? Meron ka bang maipapayo sa kanila, Sir Billy? Sa mga very successful nating mga salespreneurs sa Green Circle Realty, siyempre number one talaga yung time. So if you want yun ang investment mo, time. Yun ang unang investment mo. If you want to become successful, you have to put in time. Yung time na pwede mong i-commit para sa activities na gagawin mo. Siyempre, negosyo to eh. So, meron tayong prosesong sinusunod. So, ano yung time na ilalagay mo para maghanap ka ng mga prospects mo? Kung tutuusin, ang daming mga prospective home buyers. Pero may time ka ba na hanapin sila? Pag nahanap mo sila, may time ka ba na kausapin sila in the way that they want to be dealt with, di ba? Siyempre, bago mo magawa yung pakikipag-usap sa kanila, yung binanggit ko kanina, dapat may time ka na mag-aral. So, ang isang real estate salesperson para maging successful, meron siyang tinatawag na continuous passion for learning. Kasi
ang daming dapat pag-aralan at para ka maging competitive, dapat well-equipped ka on product knowledge, sales process, and at the same time, yung sabi kong tamang mindset. So, yun yung investment talaga dito is time and your commitment to become successful. Tama yan. At ano ba ang values o principle na sinusunod nyo, Sir Billy, bilang isang successful entrepreneur? Marami, no? Yusek Gani, pero sa akin, ang pinakasummary kong sigurong lahat, why I stayed for a long time in real estate. 35 years all in all, 19 years for Green Circle Realty. Ang binavalue ko talagang value is integrity. So dapat talaga maganda ang iyong impression in the way you do business, pagdating sa iyong mga customers, pagdating sa iyong mga katrabaho, pagdating sa general public, in everything you do. Diba? Sabi nga nila, integrity is doing the best thing kahit na walang nakatingin sa iyo. Correct. So, yun yung pag-integrity ang malaking puhunan mo. Sa tingin ko, everything will follow kasi everything would want to gravitate towards you to support you, your goals, your sales targets, and siyempre yung buong business. Ano ba ang mai-advise nyo, Sir Billy, sa mga gustong magsimula ng sarili nilang negosyo sa real estate, sa real estate sector or iba pang industriya? Well, overall, sa business management, sa lahat po ng gustong pumasok sa negosyo, lagi ko lang sinasabi, huwag kayong mangopya, huwag kayong basta pasok lang ng pasok para magkaroon lang ng negosyo. Hindi po pumapaltos yung formula ko na pumasok kayo sa negosyo na ang produkto mo ay something that would solve a problem, that would improve a situation, that would address yung hinaing, hugot ng bayan o yung pain points ng bayan. Pag may naisip na kayong produkto o serbisyo na makakatugon sa mga bagay na yon, that is an indicator na pwede kayong pumasok at magsimula na ng negosyo. Katulad po ng ginawa ko, dahil alam ko may housing backlog. Maraming nangangarap magkaroon ng sariling bahay. Alam ko marami na pag nagkaroon sila ng bahay, it will add dignity, security, and pride sa kanila. So sabi ko, ba't hindi ko pasukan yung ninegosyo sa real estate? Ang dami nangangailangan nito, kailangan ko lang silang puntahan, kailangan lang ako magpatulong sa mga ahente ko na hanapin sila, may negosyo na kami. Ano ba ang formula para sa tingin mo makasabay yung mga maliliit o nag-uumpisa pa lang dito sa real estate business para makasabay sa inyo na mga matagal na rin dito sa sektor na ito? Well, katulad po ng mga nagsisimula sa negosyo, ako, ang sekreto kong sinishare sa lahat ay yung aking tinatawag na OPS formula. No? Ano po ba yung OPS formula? Opportunity plus preparation is equal to success. So sa lahat ng mga gustong magnegosyo, hanapin nyo yung opportunity. Binanggit ko na nga kanina, ano ba yung kailangan ng mamamayan? Ano ba kailangan ng taong bayan? Ano ba yung gusto nilang solusyonan? I-offer mo yung solution na yon. Pero bago mo i-offer yon, you have to prepare yourself physically, psychologically, mentally na gusto mong gawin yung negosyong yan. Pag merong opportunity at ikaw prepared to capture that opportunity, that will bring you to a successful business. Galing naman. At sa dami ninyong experience dito sa real estate sector, mga achievement nyo rito, Billy, may mga pangarap po ba kayo na gusto nyo pang gawin dito sa real estate sector? Right now, Yusek Gani, happy na ako dito sa aking negosyo na pinapatakbo namin for the past 19 years. So, syempre, wala naman sigurong hindi naghahangad ng better things, not only for myself. Kasi ngayon, I'm on the retirement age na di ba? So, tinitrain ko na po yung aking successor, yung aking mga anak, na sa kagandahang kapalaran naman, they also got interested. So, interesado rin with real estate. Ngayon po, involved na sila. So, kumbaga, nag-succession planning na kami ngayon. Ginagawa na nila yung mga dati kong ginawa at siyempre nag-i-innovate na rin sila ngayon dahil iba na yung mga millennials at mga Gen Zs ngayon. Iba yung mga strategies nila. They're more technologically savvy, they're more digitally inclined. So ako po, tradisyon, sila yung innovation. So ang goal ko ngayon ay mai-orient sila ng todo so that they can succeed effectively, yung transition ay maging maganda, and at the same time, to continuously invite more people to
to go into real estate salespreneurship. Sana lahat ng mga nakikinig ngayon, kung kayo po ay naghahanap ng isang negosyo, ang tip ko lagi dyan is, selling is the easiest step to become an entrepreneur. Dahil in the future, kung kayo ay magninegosyo, kailangan nyo ng sales expertise at sales experience. At sa pamagitan ng pag-engage sa real estate selling, yan po ay stepping stone nyo sa pagninegosyo, either sa ibang field, or kung gusto nyo, katulad ng ginusto ng mga anak ko, nag-focus na po kami sa real estate selling ngayon dahil nakita namin, napaka-lucrative, and at the same time, ang laki ng tulong sa mamamayan, ang laki ng tulong sa bayan, ang laki ng tulong sa mga nangailangan na magkaroon ng sariling bahay. Ama, ito kasi ito talaga yung passion nyo. Ikaw ba ay ito rin na maibigay mong advice sa mga gusto magnegosyo na dapat ay ang gusto nilang piliin na negosyo ay yung kanilang passion talaga? Yes po. Katulad ng binanggit ko kanina, yung need ng market plus yung passion nyo, pagsamahin nyo yon, maganda na pong simula yon para sa pagkakaroon ng sariling negosyo. Kasi yung need nila, nandyan na siya, yung passion nyo, huwag nyong tatanggalin yon. At yun ang magpapatuloy sa inyo sa pag-pursue ng business na yan. Kahit ano pang challenges na dumating, pag passionate kayo about it, itutuloy nyo yan. Dami namin natutunan sa inyo, Sir Billy, at siguro sa mga susunod pa na baka madugtungan pa natin na ibang episode itong Anytime kwentuhan natin. Yusek. Maraming salamat po sa iyo, Sir Billy, sa pagbabahagi ninyo ng kaalaman at inspirasyon sa aming mga taga-subaybay dito sa Kabuhayan at Negosyo. Tunay nga pong ang sipag, tiyaga at tamang diskarte ay susi sa tagumpay sa real estate at negosyo. Sa tipong mga kababayan, sana po ay may natutunan tayo kay Sir Billy, na-inspire niya tayo na sumubok at magtagumpay sa negosyo. At bago po tayo magtapos, muli ko pong binabati ang mga kapatid natin ng mga Muslim sa buong mundo na maligayang at pinagpalang Eid al-Fitri al-Mubarak. Ako po si Gani Makatuman, nagpapaalam at nagpapasalamat. Patuloy po natin suportahan ang lokal na negosyo at kabuhayan. Para po sa mga hindi nakapanood ng nakaraang episodes natin, maaari nyo pong balikan ang aking YouTube channel, Gani Makatuman, at ang aking Facebook page, Gani Makatuman, Kabuhayan at Negosyo. Huwag po natin kalimutan mag-like, mag-subscribe, at of course, i-follow na rin natin para sa mga updates at mga bagong episodes. We at Kabuhayan at Negosyo are one with the government in our commitment to help Filipino entrepreneurs improve their lives. Lagi po nating tatandaan, kahit anumang sakuna, kahit anumang problema, kayang-kaya natin ito. Ako po si Gani Makatuman at ito po ang Kabuhayan at Negosyo.